Purihin po ang Panginoon. Muli ay bumabati po ako sa inyo ng mapagpalang hapon. Mapagpalang hapon dahil tayo ay muling nagkita-kita sa ating Bible study online. Purihin po ang Panginoon dahil sa hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Katunayan ay nakita ko bago tayo nag-umpisa ay merong pananghalian dyan sa merong birthday. Patunay lamang na Gusto pa, pagpapala. sa kabila ng COVID o sa kabila ng ating quarantine ay nakapaghahanda tayo. Di po ba? Nakita niyo po yung pagpapala ng Diyos ay ating natatamasa. Hindi na tayo pinagkukulang, lalong-lalo na doon sa ating mga kalusugan. Di po ba? Ay importante po, lahat tayo ay ligtas sa virus. At ganoon din yung ating kalakasan, ating naging itinataas sa Panginoon, yung kalusugan natin, yung pagpapala na ating tinatanggap ng mga material, ay lagi nating natatanggap. Dahil nga, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Amen. Sabi ko po nung nakaraang Biyernes, ang pag-uusapan po natin ay yung tungkol sa mga karamdaman. Ano po ba? Kaya ang ating pong title ngayon, ang ating pong paksa ay ang banal na kagalingan. Yun po ang ating paksa ngayon. As I promise, ito po yung ating pag-uusapan ngayon, ating po pag-aaralan. At bakit po? Ayun mga tanong ng mga tao ngayon, bakit po ang tao ay nagkakaroon ng karamdaman? Ang tao ay nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng kabigatan sa buhay. Ito po ay hindi po natin maiiwasan. Ano po? Kasi po lahat, sabi po sa 9:27 ng Hebreo, it is appointed unto man to die once, and then the judgment. Lahat po tayo ay abutin ng kamatayan. Kung sinuswerte po na sa pagkanyang pagbabalik, hindi na po tayo abot ng kamatayan. Pero lahat po tayo, darating po doon. Nga lang ay meron tayong pinangahawakan na kanyang pangako. Yun po yung sabi niya, na tayo ay kanyang kakasamahin sa kanyang kaharian, tayong mga sumasampalataya. Amen? Ang kamatayan po ay marami pong kadahilanan o mga sanhi. Pwedeng sa murder, pwedeng sa aksidente, sa lahat ng mga klase ng kamatayan ay iisa lamang ang pupuntahan, kamatayan. Lahat po ng mga pangyayari, iisa lamang po ang kamatayan. Pero, ang kainaman po nung dumadaan muna sa karamdaman, bago kunin ng Panginoon, why? Sa lahat po ng klase, ng kaparaanan, ng kamatayan, yung pagkakasakit. Kasi po, marami rin pong nagmamatay sa pagkakasakit. Hindi po natin naiwasan yun. Lalo na yung ng mga namatay sa COVID-19. Ano po? Pero ay ibig ko sabihin po, pagka ikaw ay hindi mo alam, lumabas ka, ikaw ay may nagkakagulo, may nagbaril, at naligaw ang bala napunta sa'yo, hindi ka na nakapaghanda. Samantalang, o kaya sa lahat po ng klase ng kamatayan, ang may pagkakasakit lamang ang merong tayong pagkakataon para tayo ay makapaghanda, para tayo ay maisama natin, o pwede pa tayo humingi ng extension, ito po ba? Pero sa ibang mga klase ng way ng kamatayan, hindi po natin magagawa yun. Samantalang doon po sa mayroong karamdaman, katulad po nung nangyari kay Haring Hezekiah,
nung sinabi na po sa kanya ni Propeta Isaiah na ikaw yung mamamatay na, ihanda mo lang yung pamilya. Ano po ang ginawa niya? Siya po ay nalalangin at nagkaroon nga po ng extension ng kanyang buhay. Yun po ang ibig ko sabihin. Sa lahat po ng daan ng kamatayan, ang pagkakasakit lamang ang merong pagkakataon na ang tao ay makapagsisi, makapaghanda ng kanyang kaluluwa para siya ay makapiling ng Panginoon. At yun nga po ay pagkakataon na tayo ay makalapit ng puspusan sa Panginoon. Amen? Kaya nga po yung ating pag-uusapan ay ang banal na kagalingan. Ano po? Pag tinawag po nating banal, ay ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon sapagkat siya po yung ating dakilang manggagamot. Amen? Atin pong basahin yung ating teksto. Atin pong matatagpuan sa aklat ng Mateo. Sa may mga aklat po o may mga Bible po, pwede po kayong makibukas sa aklat ng Mateo chapter 8 verse 16 to 17. Na po. Ulitin po ko po, Mateo chapter 8, 16 and 17 po ang verse. Okay. Yung wala po, makasunod na lamang po sa aking babasa at pagbasa. Ang sabi po ng 16, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng demonyo. Sa isang salita lamang, ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay sandali ang manalangin. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kami nga po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa hapong ito. Natunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng aking mga regular na tagapanood na laging nagjo-join ang Milarpich family ay idinako mo na nga po, Panginoon, dito sa aming gawain. Kasama na po si Juby Kinjo, ganoon din po si Lenny Cruz, at doon din po, Panginoon, sa mga kapanood pa ng aming live na ito ng aming Bible study, ay tinataas ko nga po ang bawat isa na ibukas mo po ang puso at isipan ng bawat isa. Ganun din po, Panginoon, ibahagi mo sa amin ang iyong diwa, ang iyong kaalaman, ang iyong pagpapala sa hapong ito upang ganap naming maunawaan kung ano man, Panginoon, ang turo mo o ano man ang mensahe mo ngayon para sa hapong ito. Tunay nga po, Panginoon, na ito ay aming maisabuhay, maalala at magkaroon po, Panginoon, ng tumimo sa aming mga matabang puso. Salamat po sa iyong kaunawaan. Ganon din po sa aking classmates na si Gloria Bravo na nariyan na po sa aming harapan na nagwawas na po. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kanyang pamilya. At lahat nga po, Panginoon, kami ay subaybayan mo sa hapong ito. Nawa po, Panginoon, ang aming internet ay huwag pong magkaroon ng problema. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sa ating pong pagba-Bible study, kaya po tayo humahantong sa ganitong pag-uusap. Meron po tayo kasing nabibitawan na salita doon sa ating Bible study, sa recent Bible study natin, na siya nating nagiging paksa, parang ipagpapatuloy na paksa. At ito nga po ay nabanggit ko nung nakaraan, kaya nga po, puntahan natin yung tungkol sa kagalingan. Nung nakaraan, nabanggit ko rin po yung how authentic the Bible is. Nakita ko na po, inanda ko na po yung aklat na yon. Ayun po ang magiging paksa natin sa susunod. Ito po sa araw po ng Miyerkules. Yun po yung aklat na yon, nasabi ko po, lahat po ng matatagpuan nyo sa Lumang Tipan
ay makikita po sa bagong tipan. At yun po ay isang kaisipan kung paano nangyari yon. Ano po, ay samantalang 1,000 taon ang diferensya ng lumang tipan sa bagong tipan. Ano po, kaya nga po napaka-importante na tayo po ay nagkakaroon ng pagpapatuloy ng ating Bible study. Kasi po, Bible study tayo eh. Lagi ko pong inuulit. Kaya lang kung minsan napapasobra ako, napupunta ako sa pag-sermon. Ano po, pagpasensyahan niyo po yung aking attitude, pagka ganon. Kasi po, gusto ko lang po magkaroon ng diin. Pagka minsan meron akong binibitawan, binibigyan ko ng diin. Napapasobra yung aking emotion, yung aking reaksyon. Kaya nga po, dumarating na sa akala mo ako ay nagsesermon. Pero ito po ay hindi, ito po tayo ating gawain ay isang Bible study. Yun nga po. Pupunta na po tayo sa ating paksa, yung sabi nga po, yung banal na kagalingan. Ang sabi po. Sa Article 1, lagi naman tayo may Article 1, Article 2, kaya Packwalk number 1 or Packwalk number 2. Ngayon, Article 1, ang sabi po ay, lalagyan ko po ito ng Article 1, tapos letter A. Ano po? Letter A. Ay, Article 1, number 1. Ano po? Kasi ang article is numeral number 1. Ano po? Tapos pagka number 1 lang, 1. Okay po. Ito po ang Article 1, 1. Ano po? Sabi po, sa agham ng medisina, ang mga sanhi ng sakit at karamdaman ay sa psychology at psikolohiyang dahilan. Dalawa po, psikolohiyang dahilan. Psychology, isa po parang physiology, physiology, ano po, dahilan. Sa Biblia, ang mga kadahilan ng espiritual, ang kadahilanan o pangunahing suliranin. Yun daw po. Iba po, sa medisina, siyempre, alam naman po natin ang medisina ay medyo lihis sa karunungan ng Diyos. Di po ba? Ang medisina, sabi nga po nila, ay lalo na yung mga matatalino. Sabi po mga scientist ng araw. Ano po? Ang sabi nga po nila, hindi sila naniniwala na tayo ay nilikha ng Diyos. Na ang sabi po nila, tayo ay nanggaling sa unggoy. Okay po ba kayo doon? Agree po ba kayo na tayo ay galing na unggoy? Kung tayo po, ang tanong ito, kung tayo po ay galing sa unggoy, bet pa rin po may unggoy ngayon. Ano po? Hindi po. Kasi po, yun nga po, nananiwala po tayo sa Bible, ang sabi po ng Bible, tayo ay nilikha ng Diyos. Amen. Kaya dito po sa umpisa, makikita po natin na ang daw karamdaman ay isang psychology lang. Psychology. O nasa sa isip. Ha? Nasa sa isip. Nasa sa isip lamang. O ang pagkakaramdaman. Pero sabi po ng Bible, sa Biblia, ang mga kadahilanang espiritual, ang kadahilanan o pangunahing suliranin ay number 1. Letter A. 1, letter A. Ano po tayo ha? Kasi marami pong maraming division. Letter A, number 1 sabi po, ay kasalanan. Siyang nagpapasama sa ating spiritual at physical. Tama po. Yung po, yung kasalanan ang nagpapasama sa ating spiritual at physical. Ang sabi po sa John 5:14, pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Ano po ang sabi po doon? Dahil nga ang sa Biblia, ang kadahilanan espiritual, ang kadahilanan o pangunahing suliranin ay kasalanan. Kaya doon po sabi ng Panginoon, ay huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Yan po. Ganun din po sa basahan din po natin sa Lucas chapter 5 verse 20.
Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. At sinabi sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Doon po sa verse 1, sa letter A o sa 1, hindi po article 1, sa number 1, article 1, number 1 ay una po yung kadahilanan, sabi po ng Bible ay kasalanan. Number 2 ay letter B na po. Ito daw po ay gawa ni Satanas. Amen? Amen? Hindi po. Maalala ko, bago ko po basahin ito. Di po ba si Satanas ay tinukso niya si Job? Ano po sabi ng Job? Ano babasa po kayo? Si Job ay isang matino at isang mabuti at isang matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi po siya nagkasala, hindi po siya, at siya po ay laging naghahain o laging sumasamba sa Diyos. Kumbaga lahat ng ginagawa niya ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. No? Kaya nga, pati po ang pamilya niya, dahil sila nanagana, dahil sa kanyang makadiyos na tao, yung kanyang makatuwid. Kaya ang pamilya niya ay malusog at sila po ay merong kaya. Mayaman po sila. Sobrang yaman po. Kaya lang, ano sabi po ng Diablo? Ito nga pinag-uusapan natin, ni Satanas. Sabi niya sa Diyos, mahal ka lang ng ang anak mong si Job dahil nakasasamba sa sa'yo. Subukan mong bigyan ko siya ng paintulutan mo bigyan ko siya ng sakit. Pag hindi ka naisumpa. Ano? Kaya nga po, sabi nga po si Satanas ang sabi, sabi ng Panginoon? Sige, kung gusto mong subukan, huwag mo lang papatayin. Kaya binigyan po ni Satanas ng sakit si Job. You see? Kaya nga, ang number 1, kasalanan. Number 2, ang kadahilanan ay si Satanas. Amen? Nasabi ko na. Sabi po sa Gawa chapter 10, verse 38, ang sinasabi ko tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan upang bilang katunayan na siya na nga ang hinirang. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Amen? Di po ba? Dalawa na. Ang sanhi ng pagkamatayan, ang pagkakaramdaman ay kasalanan at pinahihirapan ng Diablo. Ang sabi po. Yun po, yung katunay. Ito po, hindi na po ako nagpapaliwanag. Bible na po nagsasabi nito, no? Kasi po ako, nag-interact lang ako doon sa, sinishare ko na Bible. Ayoko na po magpaliwanag na baka hindi po katanggap-tanggap sa bawat isa. Kaya nga po, wala po, sa lahat po makakarinig, wala po kayong kasi Bible na po yung binabasa ko Reference to what we are talking. Andun po yung Bible. Yung salita ng Diyos, kung saan yung pinag-uusapan natin. Kaya nga po doon, sa nasabi, si Diablo, ang isang sanhi ng ating pagkakasakit. Ganon din po sa Lucas chapter 9, verse 17. Basahin ko po. Guro, dinala ko po rito sa iyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tingnan po, sa ministry ng Panginoon, maraming dinala sa kanya na una-una inaalihan ni Satanas. Kaya po nagkakaroon ng karamdaman ang tao. Very sure po ito kasi Bible na ito Bible na po nagsabi. Hindi ako maniniwala doon sa science na sinasabi niya ang pagkaramdaman ay sa psikolohiya. Hirap bigyan sa Tagalog. Psychology. Sa English. Tagalog pa kasi,
Punta na po tayo sa Article 1, number 2. Ano po? Malinaw po, para malinaw, ano? Ang pagkakaloob ng Diyos ng kaligtasan ay kasing lawak ng mga hihinatnan ng pagkahulog sa kasalanan. Para sa kasalanan, para sa kasalanan, ang Diyos ay nagkakaloob ng kapatawaran. Kaya nga po tingnan po natin. Ang pagkakaloob ng Diyos, number 2, ulitin po. Ang pagkakaloob ng Diyos ng kaligtasan ay kasing lawak ng mga kinahihinatnan ng pagkahulog sa kasalanan. Sa kasalanan, ang Diyos ay nagkakaloob ng kapatawaran. Sa kamatayan, ang Diyos ay nagkakaloob ng muling pagkabuhay. Kaya nga po, pag tayo, sabi ko nga po kaya tayo, kahit naabutan tayo ng kamatayan dito at hindi pa po dumarating ang Panginoon, tayo ay may pag-asa na bubuhayin. Ano po, yun po yung the difference between mananampalataya at hindi mananampalataya. Amen? Kasi po, kailangan po nasa atin ang Panginoong Jesucristo Tinatanggap na po natin sa ating buhay Kaya nga po, andun na po yung kasiguraduhan na malagi ko na pong sinasabi ito Sa Roma chapter 3:24, tayo po ay sanctified through the blood of Jesus. Pinapaging banal na tayo. Yung mga sumasampalataya, ano po? At tatlo po yan para sa kasalanan, para sa kamatayan, ay ang Diyos ay nagkakaloob ng muling pagkabuhay. At para sa karamdaman, ang Diyos ay nagkakaloob ng kagalingan. Amen? Praise the Lord. Sabi po sa Awit chapter 103, verse 3 to 4, ang lahat, dito na po yung tatlo. Kasalanan, kamatayan, at karamdaman. Pansinin niyo po. Pansinin niyo po sa verse neto. 103 ng Awit, chapter 3 and 4. Tandaan niyo po, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya habang. Amen? Ganda po, no? Tatlo na. Pinag-isa na lang. Isa lang. Nag-interact si Rosella. Sin no more. Ano nga? Wala Di po na ba? ng kasalanan. Di po ba? Yung tatlo. Ando na sa 103, verse 3 and 4. Amen? Kaya nga po, napakadakila ng ating Panginoon. Ano po? Tama. Tama po. Tama po yung sabi ng Bible. Kasalanan at sa dyablo ang pinagmumulan ng karamdaman. Amen? Kaya nga po naniniwala ko. Pero, dahil sinabi ng Bible na sa kasalanan at sa kay dyablo, ay meron namang tayong dakilang Diyos na manggagamot. Amen? Amen? Kung merong, kumbaga sa kumbaga sa COVID-19, kunwari yan ay nilikha, merong antidote yan. Ganon din po yung kasalanan. Ay, ganon din po yung karamdaman. Nilikha ng kasalanan at ng dyablo, pero may antidote. Siya po ay ang ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi ko naman po sa inyo, na po, pagka tayo nagkakasakit, doon po ay meron tayong pagkakataon para magsisi, para magbalik loob sa Diyos, bago tayo po sakaling matutuluyan na. Ano po? Kaysa po doon sa ibang klase ng kamatayan, hindi po tayo nakapaghanda nun. Yung bigla kang lumabas lang ng bahay, bigla ka nasa gasaan, hindi mo alam, at nadiretso ka na ng kamatayan. Hindi po tayo nakapaghanda nun. Pero doon sa lahat po ng kaparaanan ng karamdaman, ang pagkamatay, karamdaman lamang ang may pagkakataon na tayo ay makapagsisi at makapagbalik loob sa Panginoon. Amen? Kaya nga, kung mayroong karamdaman, mayroong antidote, may pangkontra. Yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kung ginawa ng dyablo yun, meron tayo
Panginoon. Amen. Amen. Gano pa tayo, para tayong nakasandal sa pader kung tayo may pananampalataya. Amen. Ano man ang dumating sa atin, tinutoktungan tayo ng diablo, pinararating man ang sakit na yan. Mamaya, nagsasalita na naman ako. Ma-advance na naman dun sa aking conclusion. Punta na nga po tayo sa number 2. Ano po, sumusobra ang aking galing. Aking dunong. Pagpasensya po. Number 2, article ha. Article lang po tayo. Article number 2. Yan. Article number 2 ay ang tungkol sa kalooban ng Diyos. Ano po? Bakit po? Kasama po ito sa ating banal na kagalingan. Kaya nga pinawag na banal, importante po na merong kasama yung tungkol sa kalooban ng Diyos. Ano po? Letter A. Letter A. Ipinangako ng Diyos ang kalusugan at kagalingan. Amen? Ipinangako raw po nyo ang kalusugan at kagalingan. Sabi po sa Exodus 15:26, Bible po ito, ang sabi ni Yahweh, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinmang mga sakit. Ako si Yahweh ang iyong manggagamot. Dalawa po yun. Ang ibig po sabihin dito, ulitin ko po ang sabi ni Yahweh, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinmang mga sakit. Yun po ay tinatawag na hatol. Ako si Yahweh, ang iyong manggagamot. Ang sinasabi po ron, underlining manggagamot, siya ang tagapagtubos. Amen? Malinaw po. Ano po? Pinibigyan ko po ng importante yan. Kasi ayoko pong magkulang naman doon. Kumopya na nga lang ako, hindi ko pa sasama yon. Ano po? Para kumpleto yung ating pag-aaral. Dalawa po yun. Letter B. Ang ministeryo ni Jesus bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao, kumakatawan sa kalikasan at katangian ng Diyos. At sabi po sa Hebreo chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Yan na po ang sasabi po na ang ministeryo, yun daw po yung ministeryo ng ating Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao, kumakatawan sa kalikasan at katangian ng Diyos. Ano po? Sabi din po sa Colosas chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Tara po tayo sa letter C. Article 2, letter C. Sa kanyang gawain sa lupa. Kanina yung ministeryo ni Jesus, yung kanya namang ginagawa, yung kanyang ginawa, gawain sa lupa. Ang sabi po sa Matthew 4:23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo. Yun po yung kanyang gawain, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang mga taong sa kanilang mga sakit at karamdaman. Isip po, siya po ay nagtuturo at nagpapagaling. Yun po yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Samantalang doon sa mga apostol, sa Aklat ng Gawa, mababasa po natin yan.
ang mga apostol din po ay nagpapagaling, pero nagpapatong na lamang ng kamay at sa pangalan ni Jesus. Kasi po siya yung power, yung binigay na po ng Diyos sa Panginoong Jesucristo, ang kapamahalaan at kapangyarihan para po sa dito sa lupa. Kaya nga po tayo, pag tayo po ay nananalangin sa may mga karamdaman, nagtataas po tayo ng kamay, nagpapatong po tayo ng kamay sa may ulo o noo na may karamdaman at ginagamit natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mababasa po natin yon sa aklat ng Marcos 16. Ulit po. Saglitin natin mamaya. Yun po. Yung pinagkalob sa atin ng Panginoon na binigay sa atin na para tayo ay makapagpagaling. Amen? Yun po yung sinabi po sa Marcos 16. Basahin po natin mamaya. Letter C ay letter D na po tayo. Ipinahayag ni Jesus ang kalooban ng Diyos. Alalahanin po natin, Article 2, tungkol sa kalooban po ng Diyos dito. Article 2, tungkol sa kalooban ng Diyos. Letter number 4, o letter D. Ipinahayag ni Jesus ang kalooban ng Diyos. Iba pa yun doon sa kanyang ginawa. Yung pagpapahayag naman ng kalooban ng Diyos ito. Sapagkat, sabi po sa John 6:38-39, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pababayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Yun po, yung pagbibigay, ang pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kalooban ng ating Diyos, Amang nasa langit. Amen? Yun po, yung isa pong ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Letter E, ang pagkakaloob ng pagbabayad sala ni Kristo. Ito po, ay sabi po, yung pagkakaloob ng yung pagkakaloob ng kanyang buhay upang para makapagbayad o pagbabayad para sa pagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Yan po, inalay niya po. Alam na po natin yun. Sabi po sa 1 Peter chapter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. Sabi po nung nag-comment kanina, sin no more. Sino po nagsabi noon? Si Vanessa. Ha? Si Vanessa. Si Vanessa. Sin no more. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. Sin no more. At mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen? Ang pagkakabulot. Yun nga po, kaya nga po siya namatay sa krus dahil nga po sa ating kasalanan. Para tayo ay maging malinis. Ano po? Letter F, ang ministeryo ng iglesia. Lalagyan ko po ito ng subpoint ng ABC. Ano po? Ano po? Hanggang letter C lang. Ano po yung Article 2 verse 6? Ano po? Ay, letter F o number 6, ang ministeryo ng iglesia. Tungkol po ito sa kalooban ng Diyos. Ano po? Ang ministeryo ng iglesia. Inatasan ni Jesus ang kanyang mga alagad upang pagalingin ang may sakit. Yan po yung katungkulan o ministeryo ng iglesia. Yung inatasan niya ang kanyang mga alagad. Siyempre, yung mga lingkod ng Panginoon. Inatasan niya. Ano po? Ito po ang sabi po sa
sabi po sa Lucas chapter 9 verse 12, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Kaya nga po sila Pedro, sila, mga early, sila Pedro po, sila Yung mga apostol. mga apostol, sila po ay may power. Meron, binigyan sila ng kapangyarihan. Kaya lang po gagamitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Letter B. Inatasan ang 70 sa gayon ding gawain. Hindi lang po 12, ginawa pong 70 na. Sabi po, Lucas chapter 10 verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, humirang pa ang Panginoon ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng asong gubat. Yun po, yung mga pagmiministeryo ng iglesia, ang ministeryo ng iglesia, ito na nga po ay mga katungkulan ng mga lingkod na ng Panginoon. Pagkatapos, letter C po, ay yung pagkatapos po ng Pentecostes. Tingnan po natin, basahin po natin ang aklat ng Gawa, chapter 3, verse 10. From 1 to 10. Mahaba po ito, kaya hindi ko na po nilista, hindi namin sila po ang Bible. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tignan mo kami." Tumingin niya siya sa kanila sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo," sinasabi ko sa inyo, "sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong na lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat at nang makilala nilang sila ay pulubing at nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari. Amen? Ganon din po, babasahin din po natin sa 4 verse 29. Madali na lang po ito, 4 and 29 to 30. 31. Sabi po, "At ngayon, Panginoon, tignan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Yun po yung pagmiministeryo ng
iglesia. Article 2, ulitin ko na lang po para hindi na po natin babalikan mamaya. Article 2 ay ang tungkol sa kalooban ng Diyos. Number 1, ipinangako ng Diyos ang kalusugan at kagalingan, ang ministeryo ni Jesus. At number 3, ipinahayag ni Jesus ang kalooban ng Diyos. Number 5, ang pagkakaloob ng pagbabayad sala ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pang-anim, ang ministeryo ng iglesia. Dadago na po tayo sa article number 3. At ito nga po ay nasa article number 4 lang po tayo. Last to the ito na po yung ikalawa sa huli na ating article na pag-uusapan. Ito po yung mga hadlang sa kagalingan. Ito dapat nating pagtuunan. Ano po ba yung mga hadlang sa ating kagalingan? Yung letter A. Tingnan po, Article 3, letter A. Wala na pong subpoint ito. Kasalanang hindi ipinapahayag. Yan po. Baka yun po yung mga kadahilanan. Isa po yung kadahilanan na po. Marami po ito. Ang kadahilanan nito ay dami. Hanggang letter I. Letter J. Na 10 ata. Letter J, pang number 10 na po. Sabi. Kasalanang hindi ipinapahayag. Sabi po sa Santiago 5:16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Letter B, ang pag-aalipin ng demonyo. Magkasama na naman yung dalawa. Pag-aalipin ng demonyo, sabi po sa Lucas chapter 13, 11 to 13, sabi, may isang babae roon na na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya ay hukot na hukot at hindi makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae, no hindi nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Amen? Yun po yung gawa ng kasalanan. Yun po. Kaya nga po sabi ng Panginoon doon ay yung pagkaalipin ng demonyo. Yun po yung letter B. Letter C, takot o matinding pag-aalala. Yung worry. O minsan ay tawag doon, matinding pag-aalala. Yung takot o matinding pag-aalala. Anxiety. Tawag din, aburrido. Yun nga yun, anxiety. Aburrido. Ano po? Ay, aburrido siya. Nag-aalala. Ako po, masyado ako aburrido, kaya ang dali ko nang tumonday ng mukha ko eh. Ganun po ako eh, aburrido ako. Mapag-alala ko sa lahat ng bagay. Yung gusto ko nasa, ganun. Nasa ayos. Oo. Kaya, Kompleto. masyadong, kaya masyado malit na bagay na inaaburrido ko. Kaya, tumanda na yung mukha ko. Pero iba naman dito, Pero kung usapan nito, yung takot o matinding pag-aalala, hindi naman sa pakiramdaman. Sa karamdaman itong pinag-uusapan natin, hindi naman po sa nabuhay. Ang sabi po, sa Kawikaan chapter 3 verse 7 and 8, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo ka sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Amen? Huwag pong matakot. Huwag po tayong matakot at huwag nating ipangahas yung ating nalalaman. Imbes tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos. Ganon din po sa Philippians o Philippos chapter 4 verse 6-7. Huwag kayong mabalisa, balisa, tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin
may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yun daw po, yung mga hadlang sa ating kagalingan. Number 1, kasalanan. Number 2, pang-aalipin ng demonyo. Number 3, takot o matinding alaala, pag-aalala. Number 4, ang mga kabiguan na nagpapahina ng pananampalataya. Yung pong meron tayong kabiguan, ano po? Yung po, yung minsan stress. Ano man doon, tawag doon. Yung po tayo ay nabibigo. Yung po ay stress. Kaya bumabaksak yung ating kalusugan. Kaya tayo nauwi sa pagkakasakit. Dahil po sa mga kabiguan na nagpapahina ng ating pananampalataya. Lalo na panahon ngayon, maraming Ang sabi stress. po sa Marcos, chapter 5, verse 25 and 29, ang sabi, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumuha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Dahil nga po sa laki ng pananampalataya niya, mahipo na lang niya. Kasi nabalitaan niya na ang Panginoong Hesukristo ay nagpapagaling. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Amen? Dahil po sa kanyang pananampalataya. Ano po? Kaya nga po, yung po isa doon sa ating kadahilanan ay yung matinding takot o ang pag-aalala. Ano po? Ganun din po sa letter E. Letter E naman tayo. Yung mga tao. Mga tao, ang sabi po, babasa po tayo sa aklat ng Marcos, chapter 10, mahaba po ito. Verse 46 and 48. Ano po? (46 to 48). Ang sabi po, dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papalis na siya sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumuyo ka. Ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din ay nakakita siyang muli at sumunod sa Jesus. Ano po ang sabi ko dito? Yung mga kadahilanan o mga hadlang sa kagalingan.
Ebet po sinabi natin yung tao ay hadlang din sa kagalingan. Pansunin niyo po yung ating binasa. Ang sabi po, merong isang bulag, sabi po niya, lagi po siyang sigaw ng sigaw ng Jesus, sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo. Ano po ang sagot ng mga alagad? Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Pinipigil nila yung bulag na lumapit kay Jesus. Kaya nga po yung hadlang. Meron. Minsan pinapayo natin na magtiwala ka lang sa Panginoon. Sumunod ka lang sa Panginoon. Magsisi ka na gano'n. Binabaliwala. Sabihin, dali na kagad sa albularyo. Dali na kagad sa... Painamin mo kaya na ganito. Yung po yung mga hadlang eh. Imbes na sabihin kaya natin ha. Pag may karamdaman, mana pa sabihin natin, manalangin na lang tayo. Pagkatapos manalangin, dali natin sa ospital, sa doktor. Huwag na lamang po sa albularyo. Ano po? Kasi po, ginagamit po natin ang doktor. Kasi po, yung po ay authorized. Ino-authorize sa nananap. Ang Panginoon ay, nung magpagaling po siya ng bulag, dumura siya sa lupa, yung lura niya sa lupa, itinampot niya, at itinapal sa mata ng bulag at nakakita. Ito po sa istorya po nito, kaya lang sa Marcos natin binasa. At nakakita. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, gagamit din po tayo ng kaparaanan. Katulad po ng medisina. Yung galing na sa doktor. Ano po? With prayer. Kasi po mga doktor, nananalangin din po yun. Hindi naman po sa kanila nanggaling ang kagalingan eh. Ginagamit po sila ng Panginoon para makapanginoon. Kaya nga po yung tao, yung po yung nagiging dahilan. Kadahilan na ng kagalingan. Ano po? Marami magagaling na tao. Inulan mo lang ng ano yan. Ano po? Katuroang hindi ayon sa Biblia, Ray. Sabi ko na mapapangunahan eh. Sabi ko, dumula po tayo sa Bible. Ano po? Katuroang hindi ayon sa Biblia. Yun daw po yung mga sanhi o mga hadlang sa kagalingan. Mga katuroan na hindi ayon sa Biblia. Sabi po sa Marcos chapter 7, basahin po natin sa 7, 11 to 13, ang sabi po, ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong sa inyo, ang taong iyon ay hindi ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayon, ulitin po natin. Ano po ba ang ating babasahin? Marcos 7:11 to 13. Tama po. Ang taong yon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong itinuturo katulad nito. Yung po yung sabi, yung mga katuruang hindi ayon sa Biblia. Nasa 13 lang pala. Ang doon po. Sa gayon paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo at marami pa kayong itinuturong katulad nito. Marami pang katuruan na hindi ayon sa Bible. Pupunta po tayo sa letter G. Ito po ay number 7. Ang pagkukulang ng mga matanda sa iglesia na manalangin ng panalangin may pananampalataya. Ganun, sa babasahin din po natin sa Marcos 11:22 to 24. Mahaba po ito, kaya ginamit ko na lamang po ang Bible. 11 verse 22 to 24. Ano po? Sorry po.
Basahin ko po ulit. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen? Praise the Lord. Yun nga po, yung sabi po ng ang pagkukulang ng mga matatanda sa iglesia. Ano po? Letter H. Kakulangan ng iglesia na hanapin ang mga kaloob ng mga himala at pagpapagaling ayon sa hangarin ng Diyos. Sabi po sa Hebreo chapter 2, verse 1 to 3. Basahin po natin. Hebreo chapter 2, verse 1 to 4 pala. Sabi po, kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinapahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa sariling kalooban. Yun po yung letter, kakulangan ng iglesia na hanapin ang mga kaloob na himala at papagaling ayon sa kanyang hangarin. Ayon sa hangarin ng Diyos. Letter I, ang kawalan ng pananampalataya. Yun daw po ang isang dahilan na awad lang sa ating kagalingan. Babalik po tayo sa Marcos chapter 6. Marcos chapter 6 verse 3 to 6. Ano po? Sabi po, puro pagbasa po ang ginagawa natin. Ano po? Puro para sa Bible lang. Kaunti lang ang aking intermission. Sabi po rito sa chapter 3, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Ano po ang ating topic dito? Ay yung kawalan ng pananampalataya. Ano po? Di ba ito, sabi po, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nila Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Kaya't sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat maliban sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Yung kawalan po ng pananampalataya, yung pinakita po nila. Parang nilalait nila ang Panginoon doon. Ito ba yung carpenter, anak ni Maria? Ano po? Yung po ay isang, yung mga kumu-question po talaga sa Panginoon, yun po ay walang pananampalataya. Lalo na po yung mga sinasabi na ang Panginoon daw ay may asawa. Paninira po yun. Nagdududa. Naliligaw tayo dun eh. Naliligaw tayo sa kalaman na yan eh. Pero kung tayo nakabase sa Bible,
at pinaniniwala natin siya ang ating Panginoon sa Kristo, hindi po tayo magdudula. Hindi po tayo magdudula. Alam mo, hindi po tayo mawawala ng pananampalataya. Ano po? At ang huli po ay ang ugaling makasarili. Wow. Ano po yung letter? Ang ikasampo, letter J po yung ikasampo, no? Yung mga hadlang sa kagalingan. Ang number 10 po, letter J, ay ang ugaling makasarili. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, 29-30, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Yun po, yung ugaling makasarili. Kumakain at umiinom na hindi pinapahalagaan ang katawan ng Panginoon. Ganon din po sa 11. Kaya nga po, ang ibig sabihin doon pag tayo kakain, bago kumain, ay nananalangin. Amen? Kahit na yumuko lang po tayo, salamat po Panginoon sa pagkain ito. Yan po. Yung makasarili, ugaling makasarili. Gawa chapter 4, verse 13-14, nagtaka ang mga bumubuo ng Sanhedrin sa katapangang pinakita nila Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkikilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Yan niyo po. Kasi nga po, kino-question nila yung pagpapagaling ni Pedro, pinapagaling po ni Pedro at ni Juan, ay para bang sila lang ang magaling. Yung po, ugaling makasarili. Yung po, yung ating pinag-uusapan sa Article 3, ang mga hadlang sa kagalingan. At pupunta naman po tayo sa ating advice, parang advice na po ito, chapter 4, mga hakbang na dapat gawin. Yun naman, mayroon po rin advice to. Yung ating topic, ang banal na kagalingan, ay meron naman din. Una, inatag po yung mga problema. At ngayon po, ay bibigyan po tayo ng advice. Letter A, mga hakbang na dapat gawin para sa kagalingan. Number 1, tiyak na may kaugnayan sa Diyos at sa iba. Yung tunay na tayo ay mayroong kaugnayan at pati rin po sa kapwa. Ano po? Kaya nga handun po yung 10 utos, dalawa eh. Dalawa lang po, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong kalakasan. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya nga po nakalagay dito, tiyak na may kaugnayan sa Diyos at sa iba. Ano po? Sabi po sa Juan 15:7, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, tingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen? Yung po yung tiyak na may kaugnayan. Yung tayo po ay merong mananatili. Yung tayo mananatili sa presensya ng Panginoon. Yung salita niya ay, at ano man ang hingi natin, at maibigan ay ipagkakaloob sa atin. May kaugnayan, tiyak na kaugnayan sa Diyos. Mananatili tayo sa Diyos. Letter B, hanapin ang presensya ni Jesus sa inyong buhay. Ano po? Di ba napag-aralan natin lagi tayo, sabi ko sa inyo, draw near to God. Ano po? Hanapin ang presensya ng Panginoong Jesucristo. Dahil po, sabi po sa Roma chapter 12, verse 3, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan.
ayon sa sukat ng inyong pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Yun po. Yun po, sabi po hanapin ang presensya ni Jesus sa inyong buhay. Kahalip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan. Lagi po nating inintindi kung tayo ba ay nasa Diyos o nasa panig pa ng Diyos. Yan po. Ayon sa sukat ng pananampalataya natin. Ano po? Letter C, punuin ang buhay sa salita ng Diyos. Sabi ko nga po, lagi kayong dapat magbabasa ng salita ng Diyos, ng Bible eh. Ano po, sabi po sa 119 verse 15-16, ako'y laging nag-aaral sa lahat ng tuntunin mo upang aking maunawa, magbubulay-bulay ako. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod, iniingatan sa puso ko upang ito'y hindi malimot. Amen? Praise God. Letter D, manatili at suriin ang ninanais ng Diyos sa iyo. Amen? Manatili, sabi 2 Thessalonians chapter 2, 14 and 15, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Ngayon na po sa letter D, manatili at suriin ang ninanais ng Diyos sa inyo. Letter E, panalangin ng mga matatanda ng iglesia. Kaya nga po, merong nung unang panahon, kahit ngayon po, di po ba, pag merong may mga karamdaman, tumatawag po ng lingkod ng Panginoon. Lalo na pagka yung alam natin na malapit na. Ano po? Yun po yung kainaman. Kahalagahan po nun. Panalangin ng mga matatanda o pagpapahid ng langis. Ano po? Santiago chapter 5 verse 14-15, merong bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya ay nagkasala. Ang letter F, idulog sa mga pinuno ng iglesia ang may sakit. Tignan po, yung ginawa po doon sa Aklat ng Gawa, di ba? Idinudulog ng mga may sakit. Kila Pablo, kila Pedro, kila Juan, kila Lucas. Ano po? Sabi po sa 5:16, 5:15-16, dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilanman lang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa ibang mga bayang kanugnog ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masamang espiritu. At silang lahat ay pinagaling. Yun po ang dinudulog. Kaya nga po sa present time, ginagamit po ng Panginoon yung mga ministers, mga pastor, mga pare, anumang mga leaders ng mga iglesia kung merong may karamdaman. Yun po ay binibigyan ng authority na Diyos. Pinapatungan at nilalagyan po, pinapahiran ng langis ang may mga karamdaman. Letter G, EFG, magtiwala sa kapangyarihan ni Jesucristo. Yan daw po, kailangan daw po, nandun po tayo sa mga akbang na dapat nating gawin sa ating kagalingan. Ano po? Magtiwala sa kapangyarihan ni Kristo. Isaiah 25 verse 9, kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan at inaasahan nating magligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Ano po? Yung po sa letter 8,
yung malaman o alamin ang kapangyarihan ni Kristo. Yung dapat nating malaman. Ano ba ang kapangyarihan ng ating Panginoon? John verse 9, 2 and 3. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sabi po ng mga alagad. Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Mamaya po, bibigyan ko po ito ng na kasama po sa conclusion nito. Dahil po dito. Andito po yung may kaugnayan po ito sa ating conclusion. Yung pong pagiging bulag. Meron kasi kinu-question natin bakit po nangyayari yun? Hindi naman nagkasala. Minsan meron tayo nakikita na sanggol pa lang. Meron ng disability. Sabihin ba natin, yan ba nagkasala na? Yan ba ay inaalihan ng demonyo? Di ba? Yun ang mga dahilan kanina ng mga karamdaman. Kung po ba may kasalanan na? Hindi po ba? O kaya naman, kinukwestiyon natin, baka yung mga magulang may kasalanan. Ano po? Pero, ano sabi po yun, hindi upang kundi upang mahayag ang kapangyarihan mo. Hindi po natin mako-question yun pagdating doon. Kasi po, dumarating po talaga. Meron po talaga lumalabas na ganito. Kaya lang, mamaya po, bibigyan ko po sa inyo sa ating conclusion. Letter I, number 9. Sampu rin pala ito, yung mga hakbang na dapat gawin. Sabi po, hakbang na dapat gawin. Number 9 na, and the last na letter J. Tapos na po tayo. Pagmamalasakit sa kapwa. Philippians chapter 4 verse 10. Anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon, sapagkat minsan ko pang nadama ang iyong pagmamalasakit sa akin. Pagkaraan ng mahabang panahon, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Sabi po ni Apostol Pablo, ito, yung pagmamalasakit sa kapwa. Anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon, sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin. Ano po? Yung pagmamalasakit sa kapwa. And the last na dapat natin gawin, ulitin ko po lahat, muna yung dapat natin gawin, mga hakbang na dapat gawin, tiyak na may kaugnayan sa Diyos at sa iba. Number 2, hanapin ang presensya ni Jesus sa inyong buhay. Letter C, punuin ang buhay sa salita ng Diyos. Number 4, manatili at suriin ang ninanais ng Diyos sa inyo. Number 5, panalangin ng mga matatanda sa iglesia. Number 6, itulog sa mga pinuno ng iglesia ang may sakit. Number 7, magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. Number 8, yung malaman o alamin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. Number 9, ang pagmamalasakit sa kapwa. And the last po ay kilalanin na ang Diyos ay hindi lumilimot sa kanyang pangako. Dito na po matatapos yung ating pinag-uusapan, ang banal na kagalingan. Sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 22 to 23, lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa Diyos. Yung nga po, yung huwag nating kilala natin na ang Diyos ay hindi lumilimot. Huwag mag-aalilangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen?
Ang Diyos po ay tapat na nangangako. Ang Diyos po ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Lagi lamang po tayo magtitiwala sa Kanya. Amen. Ito po yung aking conclusion. Andito yung sabi ko kanina. Napasin natin. May isang anak na nagtatanong na kahit ang mga theologian ay hindi pa maabot ang mga pangyayari, kung bakit kahit sa mabubuting tao ay nakararanas ng karamdaman. Ang problema ay hindi academic. Ito ay katotohanan na ang lahat ay magdaranas sapagkat ito ay bahagi ng sin-cursed world. Isang makasalanang mundo. Dito po tayo, isang makasalanang mundo. Ano po? Na sinasabi ng Biblia. At lahat ay magdaranas nito, kahit sa mabuti at makasalanan. Wala pong pinipili. Ano po? Kaya nga, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo upang tayo'y hindi lamang pagagalingin, pagpapalain, kundi pati ang buhay sa kaluwalhatian. Yun po yung ating Panginoong Jesucristo. Kung saan wala nang sufferings o frustrations na magaganap. Yun po yung sa kaluwalhatian. Ang mga pangyayari dito sa lupa, lalo na sa mga problema, ay hindi dapat nating isumbat sa Diyos. Bagkus ito ay ating ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Gaya ng sinabi ni Job. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Yan niyo po, dahil si Job ay sinubok lamang ng demonyo, kaya siya pinagkasakit, namatay din yung kanyang mga anak. Ano po? Pero sa bandang huli, kung mababasa nyo, ibinalik ng Diyos yung pangangatawan ni Job na malinis at yung kanyang mga anak. Nagkaanak pa sila ng higit pa rin sa mga nawala niyang mga anak. Malulusog at magaganda. Ganun po yung nagtitiwala sa Diyos. Meron po ako nabasa na English na quotation na sabi po, we can argue God. Argue. Basta pwede natin questionin. Apo. If we must. Kung pwede. Kung kaya. Ano? We can struggle with our doubts. Pwede nating bunuin o yung ating pag-aalilangan, but not to blame Him. Huwag po natin siyang uhusgan. Huwag po natin siyang susumbatan. Ano po? We just trust Him to do what is right because He is in control. Amen? We just trust Him because He knows what He do is right because He is powerful God. Amen? Purihin po ang Panginoon. Tayo po, pag nakakaroon po ng karamdaman, wag po natin sasabihin, ito ay kalooban ng Diyos. Kundi ito po ay gawa ng kasalanan at ni Satanas. Pag inisip po natin, ito po ay kalooban ng Diyos, paano pang siya ang naging dakilang manggagamot? Kung siya rin ang nagbigay ng karamdaman. Hindi po. Si Job, kaya pa nagkaroon ng sakit dahil binigay ni Satanas. Sinubok ni Satanas kung gaano katapat si Job sa Diyos. Akala ni Satanas makukuha niya si Job. Amen? Kaya nga po, magtiwala lang po tayo sa Panginoon.
Huwag po tayo. Pwede tayong magduda sa ating mga paalaala, sa ating mga iniintindi. Pwede nating magtanong sa Diyos. Pero huwag po natin siyang susumbatan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadakong muli sa oras ng ating pananalangin. Isama po natin lagi sa panalangin yung ating mga kaanak, kaibigan na nandito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa. Sa ating pong viewer, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nung una ay pangpamilya lamang itong ating Bible study. Pero sa panahon po na ito, tayo po ay nakaabot na sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Marami na po tayong viewer na nasa ibang bansa. Halos kalahati po o hihigit pa na viewer natin ay nasa ibang bansa. Kaya salamat po sa Panginoon sa ipinagkakaloob niya sa atin na panahon na matutunan ang kanyang mga aral. Ang ating pong ipapanalangin ay mga concern ng sa trabaho, kagalingan man ito o pagtayo sa bagong bukas na dala ng ating na dinala ng pandemic na ito na COVID-19 sa ating mga buhay. Nangunguna po kay concern po ni Teresa, ni Jocelyn, ni Sherwin Castro, Teresita Milarpis, Evangeline Milarpis na nagdaraos ng kanyang kaarawan sa araw na ito, Giselle Cabrera Milarpis, Rizal Milarpis Jr., Lilibet Gargoles, Rosela Vanessa Santos, Lucy Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Rolando Santos, Cristina Camille Milarpis and family, Dalisay Bani Castro and family, at ang iba pa po na nakatunghay sa ating Bible study sa lugar nila Evangeline. Alam ko marami sa inyo dyan na nakatunghay sa ating Bible study online. Gayun din kila Gloria Bravo, Rolando Singh, and Rodolfo Singh and family, Juby Quinjo and family, Jinka Estrada and family, May Andrase Gonzalez and family, Nancy Enriquez and family, Lenny Cruz and family, Vicky Rivera Centeno and family, Yoli Malyari and family, Marie Robles and family, Dalia de la Cruz and family, Don de la Cruz and family, Efren Nicolas Jr. and family, Romel Santos and family, Rolando Singh and family, Nita Panganiban and family, Eloisa Tolentino Estrella at sa kanya pong pamilya. Gayon din, ang ating pong mga OFW sa Japan, sila John Patrick Castro, Gerardo Angelo Gaspar, Leonard Caparas, Juby Quinjo, J.R. Santos, Jesus Corpus Castro, sa Abu Dhabi, sila Marciana Pajardo at si Ricardo Singh. Sa Dubai, si Lucy Milarpis, sa USA, Lenny Cruz and family. Gayun din sa Middle East, sila Ed Cabrera, Cathy Cabrera, Jason Cabrera, Edwin Arnubi, Tlin Maglake, Marvin Pangilinan, Butch Gonzalez. Sa Taiwan, si Andoria. Sa Australia, Jane Baniked and family, Jonel Panganiban, at ang pamilya po ni Ate Ami Basco. Sa Italy, sila Danilo Apostol, Heidi Apostol, Irene Apostol, Lea Siganlay, Maribel Apostol, at ang kanilang pamilya. Gayun din po yung mga OFW na hindi po nakasama sa ating listahan. Isama po natin sa panalangin yung inyo pong mga kaanak, kaibigan na naaabot ng ating FB Live. Ano man ang kanilang pinagdaraanan sa oras na ito, sa mga panahong ito ng pandemya, ay sila po ay hipuin ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Nabasa po rito si Ate Vicky. Centeno. Si Ate Vicky po, kasama po ni Ate Nancy Enriquez na taga-accounting office na lagi ko pong dinadala sa prayer. Si Ate Vicky po ay nagkaroon ng karamdaman at naoperahan. Purihin po ang Panginoon. Lagi ko pong inihiling yung kanyang total healing. Bagamat magaling na po siya, ay total recovery.
lagi po sa ating prayer po. Salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Natapat na ang ating pinag-usapan ay ang tungkol sa banal na kagalingan. Ang Diyos, sa Panginoong Jesucristo lang nanggagaling ang banal na kagalingan. Lahat po ng pangalang nabasa na po rin dito ay atin pong sasama sa prayer. Tayo po ay makiisa sa ating panalangin. Hinihiling ko po ang inyong presensya. Hallelujah, hallelujah. Muli Panginoon, kami nagpupuri sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa hapon po ito, Panginoon, salamat nga po, Panginoon, sa iyong mensahe. Natuloy nga po, Panginoon, na nagmumula sa iyo ang banal na kagalingan. Tunay nga po, Panginoon, na walang hihigit sa kapangyarihan mo sapagkat ikaw ang dakilang Diyos na manggagamot. Dumadaan kami, Panginoon, sa mga doktor, sa mga gamot, sa medisina, sapagkat ito nga po, Panginoon, ay may kapahintulutan mo. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ay ginagamit mo, Panginoon, ang mga doktor at ang medisina upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kagalingan. Alam namin, Panginoon, na walang ibang dakilang manggagamot, kundi ikaw. Kaya nga po, Panginoon, salamat po sa aming napag-aralan, sapagkat nalaman namin ang mga ugat at mga sanhi ng aming mga karamdaman dahil nga po, Panginoon, ito sa gawa ng diablo at ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa kaunawaan na tunay nga po, Panginoon, na kami iyong ginagabayan sa hapong ito, Panginoon. Bagamat, Panginoon, kami ay nagkukulang, bagamat kami ay marumi, bagamat kami, Panginoon, na isang makasalanan, nariyan ka, Panginoon, at lagi mo kaming gustong subaybayan, gustong kaunin, hanguin sa aming mga karumihan, hanguin sa kamay ng diablo, hanguin sa mga karamdaman, at hanguin sa masamang espiritu umaaligid sa aming kapaligiran. Lord, sa hapong po ito, patuloy ko po pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mga nakatunghay ng aming Bible study, Panginoon. Hindi na po lingid sa iyo ang lahat ng pangalang nabasa na po namin dito. Na sila nga po, Panginoon, ay naroon ang kanilang pananalig sa iyo. Nananalig sila at gusto nilang makarinig ng iyong salita upang ang kanilang kagalingan, kalakasan ay magmumula sa iyo. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos na dakilang manggagamot. Lord, wala pong kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya nga po, sa oras po ito, nagkakaisa po kami, lumalapit kami sa iyo, nagtitiwala na lahat po ng may mga karamdaman sa hapong ito, O Diyos, ay abutin mo nga po, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, at ikaw nga po, Panginoon, ang aming paniniwalaan, ang aming pananaligan, sapagkat ikaw nga po, Panginoon, ang may kapangyarihan. Idako mo, Panginoon, i-extend mo, Panginoon, ang iyong mga kamay sa lahat ng may karamdaman, lalo na po, Panginoon, doon sa mga nagre-recover at naghahangad ng tunay na kagalingan sa iyo, Panginoon. Bagamat sila'y magaling na, dalangin namin, Panginoon, na sila nga po, Panginoon, ay dagdagan mo ng kalakasan. Balik mo po, Panginoon, ang kanilang kasiglahan. Higit, Panginoon, ang kagalakan na ikaw ay makapiling namin sa darating na panahon. Salamat po, Panginoon, sa iyong assurance sa amin na ikaw nga po, Panginoon, ang nasa kontrol ng lahat ng buhay namin. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ay lumuhod kami at magsisi at kilalanin ka namin na tunay na Diyos na manggagamot. Yun lamang po, Panginoon, ang aming magagawa, sapagkat yun lamang po, Panginoon, ang makakaya namin. Kapag sa kabila ng ganito, Panginoon, ikaw ay higit sa lahat ng mga karamdaman. Ikaw higit sa lahat ng nangangailangan ng trabaho. Ikaw ay higit sa lahat ng mga nangihina sa pananampalataya. Ikaw ay higit sa lahat ng dalahin, problema, kabigatan ng mga buhay. Ikaw ay higit sa COVID-19 na nagpahirap sa amin. At sa higit sa lahat, ikaw ang makapangyarihang Diyos na patuloy na humahawak sa amin, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga nagtitiwala at may pananalig sa iyo. Alam namin, Panginoon, sa oras na ito,
sinasagot mo na po ang lahat ng kahilingan ng bawat isang narito, O Diyos, para po sa kanilang padre pamilya, sa mga anak po nila mahal sa buhay, mga apo, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon, na ikaw nga po, Panginoon, ang maghari sa kanilang mga buhay. Itinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Itinataas ko sila, Panginoon. Ikaw po ang humawak sa aming pananampalataya. Tatagan po, maging matatag po sa aming pananalig sa iyo. At hindi po kami magkukulang. Salamat nga po, Panginoon. Ipinapakita ng mga taong narito, Panginoon, nakalista sa pangalan. At sa lahat ng sumusubaybay, ipinapakita mo, Panginoon, na ipinapakita lamang nila, Panginoon, na sila nga po, Panginoon, ay may pananalig sa iyo. Handa at nagbigay sila ng oras upang makapanginig ng iyong salita, ng iyong pangako na hindi masisira kahit kailan. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng pangako mo, Panginoon, ay tunay at makapangyarihan. At ang sabi mo sa amin, hindi mo kami iiwan ni pababayaan lang. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong awa. Salamat po sa kagalingan na ngayon pa lamang ay amin ang tinatanggap. Sa pangalan ni Jesus, ito nga po, Panginoon, ay amin ang mararamdaman. Amin ang matatamo. Sapagkat ikaw, O Diyos, na patuloy na sumubaybay sa aming gawa. Salamat po, Panginoon. Patuloy din na po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng namumuno ng aming lalawigan, ng aming bayan. Mula po sa aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ganon din po sa aming Governor Daniel Fernando at Vice Gov. Willie C. Alvarado. Ganon din po lahat po ng sangguniang panglalawigan, department heads, lahat po ng empleyado ng Kapitolyo, lahat po ng mga empleyado ng bawat bayan. Panginoon, lahat po ng mga opisyal ng bawat bayan at bawat barangay ay itinataas namin sa iyo, Panginoon. Particularly, Panginoon, sa accounting office sa pangunguna po ni Ma'am Marites Preynal at ni Ate Merly de Belen Paulino. Dalangin ko, Diyos, na ang kanilang mga kahilingan. Dalangin ko, Panginoon, na ang kanilang ngingiti sa kanilang mga buhay, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po sa kanilang pagtatrabaho. Ay hinihiling ko po ang iyong gabay at patnubay at pagpapalat kagalingan nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri. Patuloy ka naming pinasasalamatan. Gayon din po, Panginoon, dinataas din namin sa iyo ang kaarawan, ang buhay po ni Evangeline Milarpis sa kanyang buhay, Panginoon. Nakikita mo po ang kanyang kalooban. Nakikita mo po ang kanyang nais sa kanyang pamilya. Bigyan mo po siya ng masaganang kalusugan, masaganang magpapala, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kalakasan, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na siya ay kailangan ng kanyang pamilya upang ito po ay kanyang may taguyod. Lord, nakikita mo po ang kanyang damdamin, nakikita mo po anuman po ang kanyang kasalanan ay hinihiling namin na iyong patawarin. Higit po ang iyong pagpapala at pag-iingat sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagnubay. Patuloy kaming nananalig, Panginoon, na ikaw ang Diyos na lahat na makapangyarihan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.